Yo! Senior Aguila MMA. So, hindi ka pa naka-follow, hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na kayo at sa channel na to pag-uusapan natin ang mundo ng MMA, especially sa UFC. So, ano nga palang balita ngayon, yung nangyayari ngayon sa mundo ng UFC, MMA ay itong kay Sean Strickland, no? Na nagbanta siya na iiwanan niya ang UFC pag hindi siya binigyan ng laban o rematch kaya Dricus du Plessis. So matatandaan natin na kailan lang natalo nga siya, no? Kay Dricus du Plessis, pero close na close yung laban, no? Matindi yung laban nila at ang paniniwala nga ni Dana White ay ang nagwagi ay itong si Sean Strickland. So ngayon hinamon niya na pag hindi siya binigyan ng laban o rematch kay du Plessis ay talagang aalis siya, no? So katunayan niya maraming lumabas na mga content about doon, no? Tulad nito. Ayan mga boss, so napanood natin ang daming content na lumabas na talagang inamon niya yung UFC na iiwanan niya, magre-retire na siya, aalis na siya, or hindi na siya lalaban pag hindi siya binigyan ng rematch. At maiba tayo tungkol naman dito kay Chris Weidman, no? Kailan lang noong linggo nanalo nga siya, no? Via decision kay Bruno Silva. Pero maraming nag-aaklas, maraming nagwewelga dahil sa naturang desisyon kay Weidman na rin at pagiging dun sa referee, no? Dahil kung napanood nyo yung laban, talagang yung referee parang hindi mo alam kung bagong referee lang dahil halatang halata naman yung ginawang pang-eye poke, although nag-eye poke din si Bruno Silva, pero ilang beses 4 o 5 o 6 na beses nag-eye poke tong si Weidman, no? Pero hindi niya man lang binigyan ng warning o disqualification o point para kay Bruno Silva. Hindi niya binigyan ng deduction tong si Chris Weidman. So tapos binigyan niya pa ng panalo, no? Binoto niya yung si Chris Weidman. Parang napaka-unfair nung referee, no? Tapos halatang halata yung parang talagang pananadya nitong ni Chris Weidman. So dahil doon ang daming MMA fans, pati fighters, so, sa MMA community ang daming parang nainis kay Chris Weidman dahil doon, no? So mga boss, eto, no, fresh pa rin naman, Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker. So napakagandang laban yan, mangyayari yan sa June sa Dubai, no? So kung matatandaan niyo, nag back and forth sila unang-una dati pa, siguro way back 2020 nung talagang nire-respeto pa ni Khamzat si Robert Whittaker. Parang ayaw niyang labanan dahil parang nababaitan nga siya rito kay Robert Whittaker. Parang gusto niya pa nga mag-train silang dalawa Tapos kailan lang, 2022 or early 2023 nung parang gusto niya ng labanan tong si Robert Whittaker, no? Parang magcha-challenge na siya. Doon na nga, nagkahamonan na yung dalawa. So ito na, no? In-announce na nga ni Dana White na matutuloy na yung laban nila sa June sa Dubai. So Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker. At kung sino yung mananalo dyan, talagang siya yung lalaban para sa middleweight championship, no? So against kay du Plessis o kung sino man yung makakalaban ni du Plessis ito sa mga darating na. Pero wala pa naman kalaban si Dricus, no? So yun mga boss, para sa ating MMA news dito lang sa Senior Aguila MMA. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at kita-kits na lang sa susunod na video. Hanggang dito na lang, bye for now.